Tinuruan mo bang magsinungaling yun? Nature yan ng tao. Kaya kahit bata, kasi sabi rito ni Lord, that which is born of the flesh is flesh. And that which is born of the Spirit is Spirit. Oh, so, dalawa yan. Spiritual kapanganakan at natural kapanganakan. Kapag ka natural, puro kasalanan ng nasa isip niyan. Kaya malibang ma-born again yan, hindi magbabago. Mababago lang yan pag na-born again na yan. Okay, sabi rito. At ang verse 7, ito mabigat. Marvel not that I said unto thee, ye must be. Compulsory ito. Lahat. So ang salvation, hindi mo kailangang pumasok ng relihiyon. Kasi yung ibang relihiyon, sasabihin nila, dito sa amin ang kaligtasan. No, 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 no. Ang salvation, ye must be born again. Hindi niya sinabing pumasok ka ng Katoliko, ng Baptist, Methodist, kung ano. Hindi yan sinabi ni Lord sa Bible na yan ang pasukin nyo. Ang pasukin nyo, ye must be born again. Pag hindi ka na born again, sorry. Kasi ang iba, doon tayo sa maraming membro doon. Malaki ang church nila, may ayuda pa. Hello? O, di ba? Kaya yung iba naakay, kasi may ayuda. Hindi nila natinda ng salvation, born again. At ang born again, ito yung bago mong kapanganakan na ano, tingnan nyo po ang bagong silang na sanggol. Yan po ang isinilang, di ba? Meron ba kayo nakitang sanggol na nagsisigarilyo? Meron? Meron ba kayong sanggol na nakita umiinom ng alak? Nagsusugal ng bababae? Ang sanggol po, malinis yan. Iyan po ang babalikan mo sa born again. Inosente. Iyan po ang born again. Innocent. Sabi rito, marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Compulsory. Kailangan sa tao, gusto mong maligtas, ma-born again ka. Huwag mong sandalan, doon ako papasok, maganda doon sa pupuntahan kong reliyon. Malaking simbahan nila, maraming tao, naka-Amerikana yung pastor doon. Dito, nakaniktay lang. Huwag tayo dito. Walang ayuda rito. Hello? So, hindi po yan ang salvation. Ang salvation, alalahanin nyo si Jesus Christ bilang pastor ng kanyang mga tupa. 12 lang yung membro. Dahil ba 12 lang? Hindi totoo. Dahil kaunti. Sa Bible, walang simbahan si Jesus Christ. Dahil walang simbahan, hindi totoo. Ano ang simbahan ni Lord noon? Sa ilalim ng mga puno, sa bundok, sa tabing dagat, doon sila nagfe-fellowship. Mabuti pa nga tayo, naka-aircon. Si Lord wala. Dahil wala, hindi siya totoo. Hindi po yan ang basihan ni Lord. Ang basihan ni Lord, dapat kang ma-born again. Tapos. Amen. Dito po sa balikan natin ang Matthew 6, 9 and 10. Matthew 6. Ito po yung prayer. Matthew 6. Ayan. After this manner, therefore, pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. So ang prayer na tinuro ni Lord, na bawat Kristiyano, dumating sa kanyang kingdom. Hello? Kasi maraming tao, walang kingdom ni Lord. Wala sila sa kingdom. Kaya ang turo ni Lord, ito ang ipag-pray nyo na dumating sa inyo ang kingdom.
So ang tanong, dumating na ba sa iyo ang kingdom? O yan po ang problema kasi ang tao nagsisimba lang, baka wala naman sa kingdom ni Lord. Hello? O, basta nagsisimba lang at maraming Kristiyanong ganon. Nagsisimba lang sila. Pero tanungin mo, nasa kingdom ka na ba ni Lord? No, kasi, alam niyo ang nag-uusap kami kagabi ng asawa ko. Meron siyang magandang point doon sa kanyang ipinaliliwanag. Na ang karakter, tama. Pero higit sa lahat, yung relationship. Kumusta ang relationship mo sa Diyos? Kasi kung tama ang relasyon mo sa Diyos, magiging maganda ang paglilingkod mo. Parang pamilya yan. Kung tama ang relasyon mo sa asawa mo, magiging maganda ang pagsasama nyo. Pero ang tanong, tama ba ang relasyon mo sa Diyos? Kasi maraming tao baliwala sa kanilang Diyos. Hello? Nakuha niyo ba? Kumustahin mo? Kasi ang kingdom po si Lord. Kumusta ang relationship niyo ni Lord? Ngayon. Kasi sabi ko nga sa inyo, marami nagpipray. Pagising sa umaga, in Jesus' name, amen. Kape. Wala na. Yan bang mag-asawa? Ganyan, walang pag-uusap? Ngayon, i-check mo sarili mo. Tama ba ang relasyon mo sa Diyos? Amen. So, ang prayer ng tinuro ni Lord sa Kristiyano, dumating ang kingdom sa iyo. Amen? Ngayon, dito po sa bago tayo pumunta sa prophet, dito po sa Matthew 10. Matthew 10, verse 7. Sabi po sa 7, and as you go, preach, saying, the kingdom of heaven is at hand. Okay. Ngayon, ang kasunod noon, at samantalang kayo nangaglalakad, ay magsipangaral kayo. O yan po ang sabi niya sa alagad. Ginagawa ba natin to? Nagsishare kayo ng word? Na mga sabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Idinugtong niya sa 8, heal the sick. So ang alagad po, nagpipriya ng nagpapagaling. Ulitin ko, ang mechanics, kakambal po niyan lagi dynamics. Hindi pwedeng alisin mo yung dynamics. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead. Pati pala pagbuhay ng patay, dapat gagawin din natin ito. Cast out devils. Kasi si Brother Branham, 5 patay ang binuhay niya. Cast out devils, freely you have received, freely give. Kaya tayo po, hindi tayo. Ako, matagal ako nangangaral sa karsada. Nangaral ako sa mga palengke. Nising ko, hindi po ako nanghihingi. Unlike dyan sa may nakita ako dyan sa, Milis. Ang layo naman nung nangangaral. Pati dito, may mga supot. Nanghihingi ng pera. Wala po itong bayad. Ang pangangaral, libre. Walang bayad. Okay, so, ano po ang ipipreach? Sabi niya, saying, the kingdom of heaven is at hand. Pag sinabing at hand, nandito na. So, ang kingdom ni Lord nandito. Kaya lang sa Tagalog, malapit na. Hindi po ganun ang malaang
kingdom of God is at hand. Pag sinabing at hand, andito na. Nandito sa lupa ang kingdom. Okay. Ngayon, dito po sa Matthew 18. Matthew 18. Para maintindihan natin. Verse 1. Ito po na mga hindi nakakaintindi. May dalawang alagad na gustong ipasok ng nanay niya, sabi niya. At the same time came the disciples unto Jesus saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? So nagtanong yung mga alagad, sino ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Okay, so gandang tanong ano? And Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them. So, nagtatanong sila kung sino ang dakila sa kaharian. Tinawag ng bata, sabi rito, ang isang bata sabi niya, pinaupo sa kalagitnaan nila. And said, verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven. Humility. Kung hindi niya kayo maging tulad ng batang ito, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos, ng langit. So, hindi dito pwede yabang, mataas. At marami po akong kilalang tao, sobrang taas, fried chicken. Hindi po yung papasok sa langit. Dahil lang sinabi, kasi tingnan niyo ba ang bata? Ang bata, nakakita naman kayo ng bata? Hindi ba? Pagmasdan mo ang mga bata, nalaro yan. Mamaya, away. Tama? Mamayang konti, magkakasama na naman. Iyan po ang nature naman. Hindi po sila nagtatanim ng galit. Kaya kung kayo, may mga anak kayong nakipag-away, sasali kayo, eh mga bata, nagkasundo na, baka kayong mga magulang, nag-aaway pa. Kasi yan po ang nature ng bata. Kaya sabi ni Lord, kung hindi kayo magiging katulad ng mga batang ito, hindi kayo makakapasok. Oh. Ibig sabihin, ang bata po, hindi po yan nagtatanim ng galit. Mag-away man yan, mamayang konti. Naglalaro uli. Ha? Oh. Okay dito. 4. Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is greatest in the kingdom of heaven. Humility. Pag hindi ka mapagpakumbaba dito, hindi ka papasok sa kaharian ng Diyos. Mapagmataas ka, parang ang akala mo sa sarili mo, kaya mo lahat, hindi ka pwede. Kasi kung tayo po ay mababa, hindi mo pwedeng kaligtaan ang araw na ito. Hello? Pero bakit nalilimutan mo? Kasi ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Akala mo kaya mo lahat. Alalahanin niyo mga kapatid, tayo ang may kailangan sa Diyos. Ang Diyos walang kailangan sa atin. Tayo ang mayroong pangangailangan. Hello? Oh. Lipat tayo. Matthew 20. Matthew 20, verse 20. Another po ito. Bago tayo pupunta sa propeta. Ito. Then came to him the mother of Zebedee, children with her sons, worshiping him, and desiring a certain thing of him. So lumapit itong nanay ni Zebedeo. Okay? Meron siyang nais hilingin kay Jesus Christ. Ano itong hihilingin niya? 21. And he said unto her, what wilt thou? She said unto him, grant that these my 2 sons may sit, the one on the right hand
and the other on the left in thy kingdom. So ang request nitong nanay kay Jesus Christ, Lord, pwede ba? Kasi yung nanay, mayroon siyang dalawang anak na disipulo ni Lord. Pwede ba, Lord, itong dalawang anak ko, doon sa kaharian mo, paupuin mo sa kaliwa mo ang isa sa kanan? So ano siya ng posisyon. Okay, sabi rito. But Jesus answered and said, you know not what he asked. Hindi mo alam. So sabi nila sa babae, hindi mo alam ang hinihingi mo. Biro mo uupo sa kaliwa ang isa sa kanan. Are you able to drink of the cup that I shall drink of? And to be baptized with the baptism that I am baptized with? They say unto him, we are able. So nagsalita yung dalawa. Kaya namin. Yung nadaanan mo, Lord. Kaya. Ano sabi niya dito sa 20? And he said unto them, ye shall drink indeed of my cup, and be baptized with the baptism that I am baptized with. But to sit on my right hand and on my left is not mine to give, but it shall be given to him for whom it is prepared of my Father. At sabi ng propeta, ang pwede lang umupo sa right and left, bride. Para sa akin yun. Pero hindi doon. Kasi sabi po yung sila, yung bride lang ang pwedeng makasama ni Losa. Sunod na. Kaya nga kayong mag-judge. So yung sabi, yung left and right, sabi ni Jesus Christ, sa alagad, may pinaglaanan na ang ama dyan. Taga-Bukig. Hello. Ewan ko yung taga-lingga yun. Kasama yan siyempre, sister. So nakita niyo ba, na doon pang panahon ni Lord, sinasabi na mauupo doon. Kaya niya ng ating propeta, bride lang ang pwede. Ay wala naman pong bride na Hudyo. Gentiles po ang bride. Taga-Bukig. Amen. Okay. Lipat tayo. Romans 14:17. Ito yung madalas kong yun sa inyo. Ang kingdom. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. So ano ro ang kingdom? Righteousness, peace, joy. Yan po ang dapat nating maintindihan. Ang kingdom ni Lord ay katwiran, kapayapaan, kagalakan. Pag wala kanyang tatlong yan, nasa labas ka ng kingdom. Dahil ang kingdom pala ni Lord, ang pamumuhay niya righteous. At lagi siyang mapayapa. At ano pa? Mayroon siya laging kagalakan. Hindi siya aburido. Ano man ang nangyayari, nandun pa rin siya. Kaya nagagawa niya ang maglingkod sa Diyos. Dahil punong-puno siya ng joy. Amen. Punta tayo sa propeta. Okay. Sabi po ng Luke, Luke 17:20. Ito po ang sabi ni kasama po ito doon sa ng propeta. Ito ang kanyang binuksan na And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. Ano sabi yan?
at palibhasa ay tinanong siya ng mga Parisiyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na magpagkikita. So ang kingdom ni Lord, hindi ito nakikita. Ang kingdom ng tao, kitang-kita. May palasyo, may hari, may reyna, sundalo. Pero sabi ni Lord, ang kaharian ng Diyos, hindi ito makikita. Neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Kaya pala ito hindi makikita ang kingdom kasi ang kingdom nasa loob ng tao. Kaya nga ang prayer ni Lord, thy kingdom come. Sa bawat believer na ang kaharian ng Diyos pumasok sa iyo. So ang kingdom po si Lord yun. Hello? O paano mo makikita? Kaya nga, halimbawa, sabi ng propeta, diyan nananahan sa iyo si Lord. At si Lord at ikaw ay isa. Tanong, maniwala kaya sila na ako si Lord? O, di ba? Hindi maniniwala kasi 5 senses ang ginagamit nila. Seeing, hearing, tasting, feeling. Oh. To see is to believe. Oh. Pero malalaman yung nandito sa akin si Lord, pag nag-pray ako sa may sakit, may mga himala na lumalabas. O hindi naman ako yun. Sino yun? Si Lord na nandito sa akin. Ganon din kayo. O paano makikita na ikaw yung kingdom ni Lord? O, ang kingdom nasa loob ng katawan ng tao. O. The kingdom of God is within you. Wala doon. Ha? Neither shall they say, lo here or lo there. Wala doon, wala dito kung saan. Sapagkat ang kingdom nandyan sa iyo. Hallelujah. Ito mo sana. The token. 153. And now you are His. Ano raw? Ano raw tayo? Ha? And now you are His. So pag-aari pala tayo ni Lord. Kung ikaw ay binigay mo ng sarili mo, kasi maraming tao, hindi naman nila naibigay ang buhay niya kay Lord. Siya ang nasusunod. So yung ibinigay na ang buhay kay Lord, sabi ng prophet, and now you are His. Oh, because He is. We have the right to all that He has purchased for us. Oh, meron daw tayong karapatan doon sa mga bagay na binayaran niya. Tinubos po tayo ni Lord ng kanyang kamatayan. Amen. Oh. Now, sabi rito. Ito, mabigat. Andiyan na. Oh, ayan. Every promise in the Bible is yours. Ilan ang pangako ni Lord sa Bible? More or less 2,000 promises. Sa iyo, anya yan. Ang yaman pala natin. Oh, kasama ang healing, salve, lahat na. Okay, bakit? Kasi si Lord ang nangako na para sa iyo lahat ng pangako ng Biblia. It belongs to you. Kaya nga, pag ikaw ay lingkod ng Diyos, lugi ka ba? Lugi? It belongs to you. Well, when this token is upon you and God has sealed you, ayun. Para sa, kung ang token po ang Holy Ghost. Kung nandiyan sa iyong Holy Ghost, para sa iyo ang lahat ng pangako ng Panginoon. Okay. Now we want to check ourselves just for a moment. When God has given you the true baptism of the Holy Spirit,
then the life of Jesus Christ is within you. Ano po sabi rito? When God has given you the true baptism of the Holy Spirit, then the life of Jesus Christ is within you. So kaya, hindi mo na po may tatago ang pagiging Kristiyano. Bakit? Kasi ang buhay ni Kristo makikita na sa iyo. Pero kung hindi ito nakikita, ibig sabihin, ang baptism ng Holy Ghost hindi mo natanggap. Kasi pag natanggap mo ang baptism ng Holy Ghost, buhay ni Kristo ang makikita sa iyo. Amen. Yes, sir. It's the new birth. You are born anew. Hindi na ikaw yung dati. Pero kung ikaw pa rin yung dati, ikaw yung nasusunod sa buhay mo, hindi ikaw ito. Malayo pa ang lalakbayin mo. Kasi sabi rito, it's the new birth, you are born anew of the Holy Ghost. And because that God has did this, so sino ang may gawa ng pagiging bago mo? Holy Ghost. And you know you're no good in yourself. And you accept what God has did. Then, He seals you into His kingdom. Ayong panigurado. Pag ikaw ay nabaptize ng Holy Ghost, naging bago ang buhay mo, silyado. O pag sinabi silyado, sige na, sigurado na. At sabi ng Ephesians 4:10, 4:30, iyan ang tatak mo, na ikaw ay pag-aari ng Diyos. Hindi na po yun mababago. Bakit? Kasi ang tatak na yun, before the foundation of the world, nakasiguro ka na doon. Sabi niya? And everything that Jesus purchased and promised you in the Bible is yours. It's your property because it's paid for. Bayad na. Kumbaga, parang ganito. Merong isang, ang ginawa ni Lord, kinausap si Bilin Fernandez. Lahat ng paninda mo rito, bayaran ko na yan. Pero ang papasok lang dyan, taga-Bukid. Pag hindi taga-Bukid na dumadalo, wala silang karapatang kumuha dyan. Pero pag taga-Bukid, magdala ka na ng lalagyan mo. Ganun po si Lord. Binayaran na ni Lord yung para sa atin. Amen. It's your property because it's paid for. So kaya nga maging kasi sabi ko nga sa inyo, dahil may mga naririnig tayong minsan, kahit anya asin lang ang ulam, masaya na ako. Hello? Sasaya nga kaya? Tapos yung anak mo sumisigaw, ulam. Gusto ko pa chicken. Asin ang binibigay mo. Tapos sabi mo, masaya ka. Kahipokrituhan yun. At si Lord, hindi rin niya pangarap na maghirap tayo. Ang pangarap ni Lord, biblical ba yan, Pastor? John 10 verse 10. Biblical ba yan? John 10. May pangarap ba si Lord na maghirap tayo? Ano sabi rito? Verse 10. Ayan. The thief cometh not, but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Masaganang buhay. Yan po ang pangarap ni Lord sa atin. Hindi po sinabi sa Bible na gusto ko lahat kayo maghirap. Although dadaan,
Ako, dumaan ako ganon. Pero hindi sa lahat ng panahon. Dahil ang pangarap ni Lord, maging maganda ang buhay natin. Kaya kung kayo, halimbawa, pinayaman kayo ni Lord, tanggapin nyo lang. Masama ba yumaman? O sige, sumagot ka ng mahirap. Bahala ka na. Walang masama doon. Basta ibigay mo kay Lord yung bahagi niya. Walang problema. O, pag binigyan ka ni Lord, milyones. Salamat, Lord. O, alam mo na kung anong gagawin mo sa milyon mo. Meron yan lagi si Lord. Okay. God's provided place of worship. 2 o 3. Okay, 65 po ito. Ha? But the hour is come that every kingdom has to give away. Bakit? Ha? Because there is a kingdom of God that's established in the human heart. Hello? So saan po ini-establish ni Lord ang kingdom niya? Sa puso. Nandyan na ba ang kingdom ni Lord? Sa puso. So kung sa puso, sino yun? Si Lord. Oh. By the baptism of the Holy Spirit in the presence of Jesus Christ. And Christ will come to His bride. Oh. And will set up a kingdom here on earth. O, saan daw ilalagay ang kingdom ni Lord? Dito sa lupa. Bakit? Tayo po yung lupa. At dito sa atin, ini-establish ni Lord ang kingdom niya. Hindi sa unbeliever. Kaya kung believer ka, sabi niya, and will set up a kingdom here on earth that will never be diminished. Hindi mapaparam. Hindi mawawala. Yan po ang kingdom ni Lord. Ang kingdom ng tao nasisira, napapalitan. Pero ang kingdom ni Lord, hindi na ito mawawala. How do you get into this kingdom? Paano kayo makakapasok sa karya na ito? You are born into it. Oh. Sana? You are born into it. Diyan ka pinanganak sa kingdom na yan. How would you belong into a kingdom and disagree with it? Ayun. Kung talaga nasa kingdom ka, meron kang king na tinanggap. Oh. See, you will be. And the king is the word. And what is the word? The third coming message. So pag hindi mo natanggap ang third coming message, hindi mo natanggap ang kingdom. Okay. Bakit sabi niya rin? And the king is the word. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. And the word was made flesh and dwelt among us. The same yesterday, today, and forever. Oh. Okay, sabi niya. Mark 9:1. And he said unto them, Verily I say unto you, that there be some of them that stand here, which shall not taste of death, till they have seen the kingdom of God come with power. Nabanggit na naman yung power. Sa kingdom may power. At meron niyang mga nakatayo sa lugar na ito. Hindi nila matitikman ang kamatayan. Oh! Ako yun. Walang nagmito. Yes. Kapag nasa kingdom ka, ang mamamatay mo lang ang flesh. Pero ikaw, nananatili kang buhay. Wala pong kamatayan ng Kristiyano. Aalis ka lang dito sa lupa. Kasi lahat naman tayo, hindi po papasok itong laman sa langit. Lahat ito, kasi sabi ng Bible, mula sa alabok, babalik din sa alabok. So ito, alabok ito. Babalik ito sa alabok. Pero yung tunay na ikaw, eternal po yan. So sabi niya, that there be some of them that stand here which shall not taste of death till they have seen the kingdom of God come with power. So, hindi natin naranasan pa ang kamatayan, pero nakita na natin ang kaharian ng Diyos. Amen? Oh.
Christ is the mystery of God revealed. Hindi ko ata matapos na. 529. Oh, number ito ng bahay natin. Then our headship is a kingdom. Oh, sino yung headship natin? Kasi yun daw ang kingdom. The kingdom of God is within you. Say the Bible, Jesus, the kingdom, we are not a denomination. We belong to a kingdom. And the kingdom is the word of God. So ano raw yung kingdom? The word. Eh sino yung word? Si Lord. So ang kingdom si Lord. Huh? And the kingdom is the word of God and made spirit and life in our own life, bringing to pass every promise in this day, as it did in that day when the Word and God was one. And the Word and God is one in His church today. Hindi po tatlo. Iisa lang po yan na nasa katawan ng mga believer. Making it the headship of the body that is redeemed to bring the message in the last day. So tayo po ang wala pong ibang messenger ngayon, third coming believers. Yung mga hindi naman third coming, nangangaral sila pero hindi po sila sinusugo ni Lord. Dahil kung sinugo sila ni Lord, dapat third coming ang mensahe nila. Kasi sabi rito, nabanggit yung last day. Ano ba ngayon? Last day po to. At merong mensahe sa panahong ito. And be taken up from the dead in the resurrection to go back and restore again. As Adam and Eve in the beginning in the Garden of Eden. The threefold mystery of God. Okay. So, ano pong sabi rito? We belong to a kingdom. Sigurado ka na ba? Para ka makasigurado, dapat yung kingdom nandyan sa iyo. At kung nandyan sa iyo si Lord, kung anong sinasabi nung hari, kasi hari siya, susunod ka. Pero kung ikaw